Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Muling bumabati ang Oferian Heritage Conservatory. Sa nakaraang video, inilahad natin kung sino si Gog and Magog at tinapos natin ang video sa puntong nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem. Nagkatotoo ang nasusulat na aapak-apakan ng mga Gentiles ang Jerusalem, samantalang ang Israel ni Jacob ay magiging bihag sa iba't ibang bansa. Basahin natin, Luke chapter 21 verse 24, King James Version. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Ang topic natin ngayon ay medyo sensitibo dahil hindi lang ang Pilipinas ang tatamaan, kundi pati ang buong United Nations. Ilalahad namin ang isang katotohanang hindi nyo maririnig sa mga historians at religious organizations. Gagamit tayo ng guide questions bilang framework ng ating pagtatalakay para mas malinaw. Number 1, paano nagsimula ang pakikipaglaban ng Israel ni Jacob para sa kanilang lupain during biblical time? Number 2, sino ang nasa likod? Bakit nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem? Number 3, ano ang papel na ginampanan ng Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng Jerusalem sa Shemite territory? Magpapauna kami. Ang topic na ito ay hindi mauunawaan ng sino mang ayaw tanggapin at unawain ang aming mga inilahad dito sa mga naunang series. Number 1, Creation Series. Number 2, Babylon Series. Number 3, World Territory Series. Kung hindi nyo tatanggapin ang mga katotohanang nailahad namin dyan, malabong maunawaan nyo itong video at ang mga susunod pang mga video hanggang umabot tayo sa Book of Revelation. In short, hindi nyo mauunawaan ang totoong nilalaman ng Biblia dahil puro doktrina ng mga Gentiles ang nakadikit sa inyong isipan, puso at diwa. Bilang panimula, muli nating balikan ang foundation verse sa Genesis 3:15. Ito ang salita ng Abaya-Hawa sa serpent. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dalawang party ang involved sa binitiwang salita ng Elohim. Serpent seed versus woman seed. Si Cain ang serpent seed, si Abel ang woman's seed. Ngunit pinatay ni Cain si Abel at ang pumalit ay si Seth. Dumami ang angkan ni Cain at ganun din ang angkan ni Seth. Lumaki ang angkan ng serpent seeds, ganun din ang seeds of the woman. Nasusulat, naging masama ang mga tao sa mundo, kaya nagpadala ng baha. Kung pag-uusapan ang active serpent seed mula kay Cain, naputol na sana ito kay Naama. Walang problema sa binhi ni Ham sapagkat ito ay dormant or tulog dahil sa dugo ni Noah. Mabubuhay lang ang serpent seed ni Cain na taglay ni Naama kung ito ay mabubuntis ng isang lalaking positive carrier din ng serpent seed ni Cain. Yun ang ginampanan ni Ham sa kanyang ina at ang bunga ay si Canaan.
Ang angkan ni Canaan ay tinawag sa biblical times na Canaanites at sa modern history ay tinawag na Phoenicians. Si Canaan at si Cush na ama ni Nimrod ay magkapatid. Lumalabas na tiyuhin ni Nimrod si Canaan. Balikan natin ang ilang mahalagang pangyayari. Ang Ark ni Noah ay sumadsad sa Mount Ararat noong humupa ang baha. Sa paligid ng lugar na yon, nanirahan ang pamilya ni Noah hanggang sila ay dumami ng dumami. Matapos gawin ni Noah ang Table of Nations, ang lugar kung saan nakatira ang mga tao sa paligid ng Ark ay napunta kay Shem. Ibig sabihin, kung may kailangang umalis, yun ang lahi ni Ham at Japheth dahil ang lugar ay para sa lahi ni Shem. Ang buong Asya ay napunta kay Shem. Kung kaya, ang direksyon sa paglisan ng angkan ni Ham at Japheth ay mula sa east papuntang west. Si Japheth ay dapat sanang tutuloy sa Europe at si Ham ay toward south, tungong Africa. Yan ay naaayon sa world territories na itinakda ni Noah. Ngunit, sinuway nila ang itinakda ni Noah. Basahin ang Genesis chapter 11 verse 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Habang sila ay naglalakbay mula sa east, nadaanan nila ang kapatagan sa Shinar or Mesopotamia at doon sila nanirahan. Yan ang unang paglabag sa teritoryo ni Shem. Genesis chapter 11 verse 4, And they said, Go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Doon nagsimulang magtayo si Nimrod ng mga city at kingdoms, kasama na dyan ang Tower of Babel. Verse 5, And Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And Yahweh Elohim said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Nakita ng ama ang nagawa ng pinagsamang lahi ni Ham at Japheth at hindi niya ito nagustuhan. Ang sabi ng ama, ang tao ay nagkaisa at may isang wika at ito ang kanilang nagawa. Lahat ng nanaisin nila ay madali na nilang magagawa. Hindi nagustuhan ng ama ang mga nangyayari. Genesis chapter 11 verse 7. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So Yahweh scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. So malinaw na ang purpose bakit nilito ang kanilang lingwahe ay upang sila ay paghiwa-hiwalayin para matigil ang pagtatayo nila ng mga city at kingdom sa teritoryo ni Shem. Natigil ang Tower of Babel. Huwag kalilimutan, ang teritoryo ni Shem ay dwelling place ng Elohim ayon kay Noah. Ngayon, ang lahi ni Japheth ay nagpatuloy na sa west at ang lahi ni Ham kasama ang kanyang mga anak na sina Cush, Mizraim at Canaan ay nagpatuloy na towards Africa. Apparently, si Nimrod ay nagmatigas dahil may mga kingdoms na siyang naitayo na malagi siya sa teritoryo ni Shem. Noong dumaan na sina Ham sa area ng Jordan River, nagpaiwan na si Canaan. Ayaw niya nang sumama sa Africa. Inukupan ni Canaan ang bahaging malapit sa Jordan River, kung kaya naging magkapit-bahay sila ni Nimrod, magkalapit na civilization, and therefore nagkaroon ng intermarriages. Ang active serpent seed ni Canaan ay dumami sa kingdoms ni Nimrod, Babylon. Huwag kalilimutan ang nasusulat sa Table of Nations. Ang ibang lahi ni Canaan ay kumalat din abroad at sila ay humalo sa mga Japhethites. Genesis chapter 10 verse 18. And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite, and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. Kung napapansin nyo, wala pa si Jacob at ang Israel sa panahong ito. Ngunit nakapwesto na ang Canaanites sa lupaing para sana sa kanila.
nakahanda na ang serpent seeds versus woman's seed. Sasagutin na natin ngayon ang guide question number 1. Paano nagsimula ang pakikipaglaban ng Israel ni Jacob para sa kanilang lupain during biblical time? Mag-fast forward tayo sa panahon ni Moses noong lumabas na ang Israel mula sa Egypt. Exodus chapter 3 verse 17. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites unto a land flowing with milk and honey. Ang mga Hittites, Amorites, Hivites, Jebusites, and we believe kasama ang Perizzites ay mga descendants ni Canaan, serpent seeds. Huwag niyong iisipin na inapin ng Elohim ang mga Canaanites. Malinaw sa simula pa lang na ang mga Canaanites, pati ang lahi ni Nimrod, ay mga squatters sa teritoryo ni Shem. Wala silang karapatan na manirahan sa lupain na sakop ng teritoryo ni Shem ayon sa Table of Nations ni Noah. 4 na Canaanite group ang unang nakasagupa ng Israel ni Jacob. Tanong, bakit hindi kasali ang Arkite, Sinite, Arvadite, Zemarite at Hamathite? Sagot, dahil wala sila sa Canaan kundi nasa abroad. Muling basahin, Genesis chapter 10 verse 18. And the Arvadite and the Zemarite and the Hamathite and afterwards were the families of the Canaanites spread abroad. Later na natin tatalakayin kung saang abroad sila napunta dahil sila ang responsable sa mga next rounds of the boxing competition laban sa Israel ni Jacob. Magkakaroon ng rematch tournament. Nanalo ang mga Israelites sa first round, ngunit sila ay natalo sa second round laban sa Assyrians noong 740 BCE at sa Babylonians noong 605 BCE. Note, tandaan nyo na ang Assyrians dito ay hindi tumutukoy kay Ashur na anak ni Shem. Ang mga Assyrians na yan ay magkahalong lahi ni Nimrod at Canaan. Natawag lang silang Assyrians dahil inukupan nila ang lupain ni Ashur na anak ni Shem. But in reality, mga descendants sila ni Canaan at Nimrod. Mislabeling ang nangyari. Kung familiar sa history, nawala ang 10 tribes ng Israel sa panahon ng Assyrian at Babylonian captivity. Ganun pa man, hindi hahayaan ng Elohim na maging forever captives ang Israel ni Jacob. Nakabalik ang tribe of Judah at yun ang inabutan ng Savior Messiah. Muli silang nabuhayan ng loob upang ituloy ang laban. Ngayon, mahalagang pansinin na ang Israel ni Jacob ang tumatayong defenders ng west border ng Shemite territory. Paano sila bumagsak? Balikan natin ang ibang lahi ni Canaan na sinabing napunta sa abroad sa Genesis chapter 10 verse 18. Saang abroad sila napunta? Europe. Paano natin nasabi na sa Europe nga napunta ang mga Canaanites na yan? Pansinin ang Gadir or Cadiz sa modern day ay Spain. Sino ang founder ng bansang yan? Phoenicians. At ano ang mga Phoenicians? Canaanites. Humalo din ba sila sa mga Greeks? Yes. Katunayan, ang mga Greeks ang nagbigay ng pangalang Phoenicians sa mga Canaanites later in history. Mahalagang tandaan na ang Western civilizations ay galing sa Greeks. Hindi pwedeng itanggi ang katotohanan mula sa biblical roots hanggang sa written history, ang buong Western civilization, lalo na ang religions na kinaaaniban ninyo ay lahat nag-ugat sa Greece at Rome. Tracing backwards, ang Greece at Rome ay Japhethites na nahaluan ng mga Canaanites. Sino ang pinakaninuno ng bloodline? Sina Ama at ang pinakalolo ng lolo nitong si Cain. Samantala, tuloy ang girian ng serpent seeds at woman's seed. Lumusob ang Greeks and Romans at sinakop nila ang Israel.
Ang Misaya ay namatay sa kamay ng mga Romano. European? Yes. Ang mga Greeks, Europeans din? Yes. Malinaw, kitang-kita kung sino ang kalaban ng woman's seed. Yun ang serpent seed. Simple. Taong 70 AD, pinabagsak ng Romans ang Jerusalem. Huwag itatanggi dahil well-documented ang pangyayaring yan sa modern history. Nagkawatak-watak ang tribe of Judah sa iba't ibang panig ng mundo. Majority sa kanila ay kumanlong sa teritoryo ni Ham sa Africa. Marami sa kanila ang naririyan pa rin hanggang ngayon. Later in history, natupad ang Deuteronomy 28 verse 68. And Yahweh shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. Ang Israel ni Jacob ay hinakot mula sa pinagtataguan sa Africa at ibinenta sa pagkaalipin. Pinangunahan ito ng Portugal. Note, geographically, ang Portugal at Spain ay isang lupain lamang, isang civilization na itinayo ng mga Canaanites or Phoenicians. Sumunod na nagpakasasa ay ang mga Dutch, Netherlands. Check natin ang mga locations na pinanggalingan ng Greece, Rome, Portugal at Netherlands ayon sa Jubilees chapter 8. Nasaan sila? Japheth's territory, Gog region. Ano ang reaksyon ng Elohim ayon kay Prophet Ezekiel? Ezekiel chapter 38 verse 18. And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith Yahweh, that my fury shall come up in my face. Nag-aalimpuyo sa galit ang Elohim dahil sa ginawa ng henerasyon ni Gog sa Israel ni Jacob. Una, pinalayas ng Roma, and at the same time, pinakialaman ng mga Greeks ang mga kasulatan at literatura. Sa bandang huli, binihag naman ng mga Dutch at Portuguese mula sa kanilang pinagtataguan sa Africa. Linahukan din ng iba pang bansa sa Europe ang pagbebenta sa mga dinukot na Israel ni Jacob. Yan ang ginawa ng mga bansa ni Gog. 100% nagmatch ang Bible at history. Taong 1948, nakumpleto ang katuparan ng Luke chapter 21 verse 24. Tuluyang nakuha ng Team Serpent ang trophy. Nakuha at niyurakan ng mga Gentiles ang Jerusalem. Luke chapter 21 verse 24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Ipinaglaban ng mga Israelites sa loob ng thousands of years, and they lost the fight. The serpent seeds won. Wala nang uuwian ang Israel ni Jacob. Lilinawin namin mamaya ang partisipasyon ng Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng Jerusalem at ng lupain ni Jacob. Mag-adlib ako sa script. Yung mga laging nagsasabi sa atin na sablay ang OHC, patingin kaya kayo sa psychiatrist. You are totally detached from reality. Lango at bangag kayo sa mga doktrinang ipinatungga sa inyo ng mga pastors ninyo. Kailangan nyong magpaubat. Tumuloy tayo sa guide question number 2. Sino ang nasa likod ng tuluyang pag-angkin ng Gentiles sa Jerusalem? Simulan natin sa United Nations. Ang United Nations ay itinatag sa pangunguna ng mga kano. Katunayan, ang charter niyan ay ginawa sa White House. Ang Pilipinas ay isa sa mga founding member na nag-ratify noong November 10, 1945. Mahalagang pansinin na ang mga kano ang nanguna na magkaisa ang mga bansa. Sa nakaraang video pa lang, kilala nyo na kung sino sa Biblia ang mga kano. Ang layunin ng United Nations ay upang magkaisa ang mga bansa, meaning mayroong tinatawag na unifying purpose.
Kasi kung walang purpose, bakit pa kailangang magkaisa? So there is a definite unifying purpose. Ang official delegate ng Pilipinas sa panahong napasakamay ng mga Gentiles ang Jerusalem ay si Carlos P. Romulo. Siya ang first Asian President of the General Assembly of the United Nations. Gaya ng sinabi namin noon, kilala namin si Carlos P. Romulo hindi dahil sa mga titulo na kanyang nakuha. Rather, we know him from a different light. Isa siya sa kinikilala naming nagtataglay ng multidimensional discernment across time and space, along with Jose Rizal, the late President Marcos, and the late Miriam Defensor Santiago. From a different light and consciousness, ipapasilip namin sa inyo ng kunti ang totoong Carlos P. Romulo. Noong nilait ang kanyang credential sa United Nations Assembly at sinabihan siyang, "You are just a little man from a little country." Sa Tagalog, isa kang maliit na tao mula sa maliit na bansa. Ganito ang isinagot ni Carlos P. Romulo. It is the duty of the little Davids of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave. Tungkulin ng bawat maliliit na David dito sa mundo na isaboy ang buhangin ng katotohanan sa mga mata ng mga nagyayabang na Goliaths upang sila ay magmatino. Natahimik ang mga lumalait sa kanya mula sa mga powerful nations. Ngayon, read between the lines kung ano ang sinasabi naming kilala namin si Carlos P. Romulo from a different light. So, ano ang pinupunto namin? Ito ang hindi alam ng mga historians at mas lalong walang alam ang mga pastors tungkol dito. Balikan ang history. Taong 70 AD matapos pabagsakin ng mga Romano ang Jerusalem na nagresulta sa pagkawatak-watak ng mga Israelites, Palestine at ang mga neighboring Arab countries gaya ng Iraq ang nagtulong-tulong na protektahan ang bahaging yon ng Shemite territory. Kumbaga sa isang bahay na iniwan ng may-ari, ang mga bansang kapitbahay ang nagbantay na hindi ito makuha ng mga squatters. Nagulat ka? Kasi akala mo, mga Palestinians at Arab players ang mga pasaway. Yan ang nagagawa ng mga doktrina at propaganda. Dumating ang panahon na may squatter na nag-apply ng titulo, nag-claim ng ownership na sila daw ang may-ari ng naabandonang bahay at lupain. Walang kaalam-alam ang tunay na may-ari na meron na palang nagki-claim o nag-aangkin ng kanilang naiwang property. Ang claim na yan ay nakapaloob sa United Nations Resolution 181 na naglalayong makuha ang Jerusalem. Yan ang nilabanan ng buong Shemites sa United Nations. Alam kasi nila ang tunay na nangyari sa Israelites ni Jacob. The whole Asia became united and rallied behind Carlos P. Romulo, ang little David na nilait sa United Nations, ang David ng Shemite territory na lumalaban para hindi mawala ang Jerusalem. Days before the votation, ito ang salitang binitiwan ni Carlos P. Romulo sa General Assembly. We hold that the issue is primarily moral. The issue is whether the United Nations should accept responsibility for the enforcement of a policy which is clearly repugnant to the valid nationalist aspirations of the people of Palestine. The Philippine government holds that the United Nations ought not to accept such responsibility. Thus, he clearly intended to oppose the partition plan or at most abstain in the vote. Tutol si Carlos P. Romulo sa UN Resolution 181. Ngunit nakakalungkot, Carlos P. Romulo was recalled. Pinalitan siya ng ibang boboto ng yes sa UN Assembly. Kinalabasan, Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asia na bumoto ng yes. Isang boto na nag-break ng tie kaya nanalo ang UN Resolution 181. Nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem. Nawala ng uuwian ang Israel ni Jacob. Bumagsak
ang defense sa west border ng Shemites territory. Ngayon, dapat bang ipagmalaki yan ng Pilipinas? Nakakahiya po sa ating mga kapitbahay ang nangyari. Sino ang presidente na nag-pull out kay Romulo? Manuel Rojas. Tandaan nyo, ang apelyedong yan, Rojas. Kanina, sinabi natin na mga Kano ang nanguna na maitayo ang United Nations. Sino ang nasa likod? Bakit pinalitan si Romulo ng buboto ng yes? Mga Kano, tinawagan ng White House ang Malacanang at ang sumunod na pangyayari ay ang pagkakapalit ng representative. In short, mga Kano ang nasa likod ng buong pangyayari. Pansinin, itinayo ang United Nations noong 1945 at nakuha nila ang Jerusalem noong 1948. Barely 3 years. Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 20 verse 8? And will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. Sinimula na ni Gog and Magog na ipunin ang mga bansa sa pamamagitan ng mga relihiyon, politika at ekonomiya. Bahagi yan ng kanilang preparation para sa darating na Grand Championship, the final showdown. Ngayon, subukan niyong sagutin ang guide question number 3. Ano ang papel na ginampanan ng Pilipinas sa tuluyang pagkakawala ng Jerusalem sa Shemite territory? Moot and academic na ang kasagutan. Sa salitang kalye, kasabwat ang Pilipinas. Sino ang presidente? Si Rojas. Kaya huwag niyong pinagmamalaki ang propagandang Philippines is the only nation in Asia na bumoto kaya naitayo ang bansang Israel. Nakakahiya po sa ginawa ng Pilipinas. Ano sa akala nyo ang tingin sa atin ng China at mga Arab countries? Simple lang, tayo ay bansang walang pakialam sa teritoryo ng Asya. Wala tayong pagpapahalaga sa Shemite territory. Yan ang image natin. In contrast, kahit naghihirap ang China noong 1948, pinanindigan pa rin nila ang pagtatanggol ng Shemite territory. Sinimulan nilang sagipin ang Africa kung saan naruroon ang ibang Israel ni Jacob, ang mga natitirang seeds of the woman. Kaya huwag kayong nagtataka, bakit biglang umahon sa kahirapan ang China habang lumubog ng todo ang Pilipinas? China is blessed. Huwag din kayong magtataka kung bakit pinasiguro ng mga incheck na makontrol ang West Philippine Sea. They need to do it. Kailangan nilang gawin dahil ang lugar na yan ay defense laban sa nakaumang na mga puti bandang south. Nakuha na nila ang teritoryo ni Ham at ang isusunod nila ay ang WPS. Lalamunin na po tayo, gumising kayo. Ngayon, para sa inyong mga mediocre na tinatawag kaming weird o weirdo, tanggap namin yan. Weird talaga ang dating sa inyo ng mga kaisipang meron ang mga kagaya ni na Jose Rizal, Carlos P. Romulo, President Marcos, Miriam Defensor Santiago at Oferian Heritage Conservatory. Abangan nyo po ang future video natin. Ito yung Ubat Principles and Philosophy Against Dogmas and Doctrines. Mag-advance research na kayo. Pag-aralan natin channel ng Adventist dahil aaring-king kayo sa susunod naming mga editions. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Heritage Channel. To our new subscribers, welcome to our heritage. And to all of you, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.